Yo guys, ito, matindi itong pag-uusapan natin ngayon mga sangkay dahil mayroon pong lumutang na pangalan ngayon na mahalagang tao mga sangkay dito sa investigasyon ng flood control at marami pa pong ibang mga proyekto mula po sa DPWH. Mas malala pa raw po ito mga sangkay kaysa sa mga diskaya. Ito mga sangkay, grabe. Magkakabulgaran na po talaga. Ito daw po ay mas malala pa sa mga diskaya. No? At isa pong kongresista. Ganyan kalupit. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Ayan, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito nga mga sangkay, may pasabog si Ramon Tulfo. Patungkol po sa isang kongresistang ito na isa rin pong kontratista. Ito mga sangkay, kasama po siya dito sa listahan. Ayan. Si Edwin Gardiola. Ito po yung 8 contractors na kasalukuyang mga representative. Ang lupet, mga sangkay. Kongresista ka na, may kumpanya ka pa ng construction. E di sila ang nagakot, mga sangkay, sa mga proyekto ng pamahalaan. Ngayon, isa sa mga pangalan dito, basahin na lamang po natin. Ito po yung mga kakasuhan ngayon, no? Mga contractors na kakasuhan na. Itong si Saldico, si Edwin Gardiola, James Ang Jr., Journey, Nisay, si Agustina, Pancho, si Joseph Lara, si Francisco Matugas, si Noel Rivera. Itong pangalawa, itong si Edwin Gardiola, ito ang malupit, mga sangkay. Ayon sa lumalabas sa mga report, ito daw ang pinakamalaki, di umano, na contractor ngayon na mas malaki pa po kaysa sa mga diskaya. Grabe, no? Mga sangkay, ang lupit. So, ngayon, ito ang inilabas sa update tungkol dyan. Ang sabi dito, nakatutok ang Malacanang kay Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola. Si Gardiola ang di umano'y isa sa mga financiers sa paggapang para maging House Speaker ulit si Representative Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. So itong taong to, di umano, ginagapang ngayon ang Kongreso para mapalitan ang nakaupong speaker. Bakit? Alam niyo kung bakit? Panoorin niyo po ito mga sangkay. Kasama po kasi siya dito sa listahan. Nakakasuhan na. Ngayon, ano ang mayroon sa kanya? Pinakamalaking contractor daw o congressman na contractor ngayon si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Base sa impormasyong nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, abot daw sa 20 billion pesos na DPWH projects. Grabe. Ang napunta sa mga kumpanyang konektado kay Gardiola. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sana all, no? The largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Gardiola. Yan ang akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Contractor o congressman na contractor daw si Gardiola. Ayon kay Leviste, batay sa listahang nakuha raw niya kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral, umabot sa 20 billion pesos na proyekto ng DPWH para sa 2025 ang napunta sa kumpanyang umano'y konektado kay Gardiola. Makikita raw ito sa 2025 National Expenditure Program sa grupo ng mga proyektong tinawag na CENTI 20. The 20B of projects in the CENTI 20 list as of August 2024 were all awarded to these Gardiola-linked companies. Sa Tuwi, Batangas pa lang,
apat na proyekto ang hawak daw ng Redicon Trading. I know that the Redicon trading projects in TUI are proposed by Congressman Garjola because he called me asking for help for the local government to accept the asphalt specifications for the project. Ang matindi pa, gusto raw ni Garjola na tanggapin ng lokal na pamahalaan ang asphalt project kahit bukid at bahain ang lugar. Dagdag pa ni Leviste, inalok siya mismo ni Garjola ng parking projects ng DPWH at ng farm-to-market roads matapos ang eleksyon. Eto pa, may impormasyong nakuha si Leviste na dalawang kasalukuyang cabinet secretaries ang nag-propose ng infrastructure projects na inaward umano kay Kong Garjola. Bukod pa raw yan kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero nang tanungin kung sino, I will wait to see if a case will be filed on Congressman Garjola in the coming weeks to give them the benefit of the doubt. Okay. kahapon nagpunta si Leviste sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Garjola. Sa ngayon, wala pang pahayag. Okay, so eto na ang nangyari. Kasama na po siya sa kakasuhan. 8 sila, mga kontratista, mga sangkay na mga congressman. Ngayon, ayon po dito, nakatutok ang Malacanang sa Construction Worker Solidarity Party List Representative Guardiola. Si Guardiola ang di umano'y isa sa mga financiers sa paggapang para maging House Speaker ulit si Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kasama kahapon, sabi dito, si Guardiola sa mga kinasuhan ng plunder, graft, bribery, and conflict of interest sa Office of the Ombudsman. Presidente pa si GMA o si Gloria Macapagal Arroyo, hawak na nila si Guardiola. Kaya lumaki ng husto yung construction firm niya na pinalitan ang pangalan na ito, Newington Builders mula sa dating JSG Construction. Kinatawan ng mga construction workers pero bilyonaryo. Ang lupet, no? Pambira. Party list representative pero bilyonaryo. Ibang klase. Alam nyo, kung wala talaga si BBM, kung hindi naging presidente si BBM, hindi po magkakabistuhan to. Matagal na po ito nangyayari. Imagine mo panahon ni Gloria. Kaya ngayon, gustong isabotage ang administrasyon ni PBBM. Bakit? Pag masabotahe yung administrasyon ni PBBM, malaya ang mga katulad nila. Yung mga miyembro ng Kongreso, yung mga kontratista, mga sangkay, malaya. Pambihira, kagaya nila sa Aldico, kagaya po ng mga taong ito. Grabe. Ayon kay Ramon Tulfo, ayon daw sa nagsumbong kay Ramon Tulfo, hindi isa sa pinakamahal na property ni Guardiola ay ang mansyon sa Southern California na nagkakahalaga ng $15.9 million. Totoo kaya ito? Grabe, mga sangkay. Kilala rin daw si Guardiola sa pagbili ng mga kontrata sa DPWH mula pa noong panahon ni GMA. Sinisilip na rin kung magkano ang naging kontribusyon ni Guardiola para sa anti-government rallies sa Sunday. Nako po! Ito pala yung mga gumagapang ngayon. Kaya alam nyo mga sangkay, ipagdasal po natin si PBBM. Ang kalaban po niya dito, hindi po mga basta-bastang tao. Kita nyo ang ginagawa ni Zaldico? Bilyonaryo, di ba? Naghakot ng kapirahan mula sa Pilipinas. Pero ang kanyang mga pahayag, mga sangkay, mga pasabog, wala siyang kinalaman, wala siyang na-kickback, wala siyang nakuwang pera. Pero yung air assets niya po, mga sangkay, bilyon. Saan ka nakakita noon, mga sangkay? Tapos babalik na rin si PBBM. Ngayon ito, mga sangkay, para di umano makalusot, gagapangin ang pagiging speaker ni T. At si Gloria ang ipapalit. Siyempre, may kapalit yan, mga sangkay. No? Yari sila. Ngayon, nabisto na. Nakatutok na ang Malacanang kung sino ang nagfa-fund ng mga rally na yan para mapatalsik si PBBM. Kasi, alam nyo guys, eto po, real talk. Walang ibang rason kung bakit papatalsikin si PBBM.
Ang rason dyan, dahil nga po naiipit lahat ng mga malalaking buhaya ngayon. Nagtutulong-tulong sila. Gagamitin nila ang kapangyarihan, impluensya, pera. Para mapatalsik si PBBM. Kasi pag napatalsik si PBBM, happy na ulit sila, balik ang sistema pagdating sa nakawan. Kita nyo yan mga sangkay? Kung walang Bongbong Marcos, paano na ang bansa natin? Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.